Welcome to our online service today. Come on, let us worship God together. Wherever you are right now, come and let us worship our one true God today. I was lost in shame, could not get past my pain till He called my name. I'm so glad He changed me. Darkness held me down, Jesus pulled me out, and I'm no longer bound. I'm so glad He changed me. See, I'm now a new creation in Christ. The old is gone, this life I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've read the author of my story, and He's mine, yes, it's mine. Jesus opened my eyes, now I see the light. I'm so glad He changed me. Now I'm walking free, I've got the victory. See, it's all over me. I'm so glad He changed me. See, now a new creation in Christ. The old has gone, this life I live by faith, not by sight. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I've read the author of my story, and He's mine, yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine, yes, it's mine. I'm with Jesus. I've read the author of my story, and He's mine, yes, He's mine. Come on, declare. Because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am. Come on, let's shout it out. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. I am who I am because the I am tells me who I am. There is a new name written down in glory. Come on, church, sing it out. Yes, it's mine. I've read the author of my story, and He's mine. Yes, it's mine. There is a new name written down in glory, and it's mine. Yes, it's mine. I've read the author of my story, and He's mine. Yes, it's mine. And He's mine. Yes, it's mine. And He's mine. Yes, He's mine. Yes, you're mine, God. Praise God, purihin po ang Panginoon. Good morning, good noon, good afternoon, good evening. Nasaan man po tayong panig na mundo ngayon, gusto ko po kayong batiin ng isang mapagpalang araw po ng linggo. Happy Amazing Sunday, amazing people of God. And welcome po kayo sa Amazing Hope Crossover Campus. This is Pastor Paul, the lead pastor of Amazing Hope Crossover Campus. Gusto ko po kayong batiin ng amazing Sunday sa ating lahat. And I hope that you are all doing well. Kagaya ng lagi ko pong sinasabi, anuman po ang ating mga pinagdadaanan, lagi ko po kayo pinapaalalahanan na mas marami pa rin po tayong mga bagay na dapat pong ipagpasalamat sa ating Panginoon.
right now, nasa second installment na po tayo ng ating September series entitled Worldly Christians. Can you type that in the chat? Worldly Christian. Hindi po worldly, hindi po makamundo, kundi makasalita ng Diyos. Worldly Christians. The Bible's benefits for every believer. Pinag-usapan po natin last week na kapag every situation sa ating buhay, pag may mga ginagawa po tayo, may mga certain benefits po yan. Kapag ka ikaw ay nag-exercise regularly, may health benefit yan. Kapag ka ikaw ay nagtrabaho na, merong mga medical benefits din yan. Kapag ka ikaw naman ay natutulog ng maaga, may benefits yan. Kapag ka ikaw ay, alam mo yun, nag-aral ng mabuti, someday makakakuha ka ng magandang trabaho, may benefits yan. Now, ganun din po pagdating po sa salita ng Diyos. Napakarami pong benefits ng salita po ng Diyos patungkol po sa ating pong mga buhay. Now, don't get me wrong, no? Primarily, ang atin pong objective, why we are reading the Bible, kasi kinakailangan makilala po natin ang ating Panginoon. Pero as we know God deeper, habang nakikilala po natin ang ating Panginoon, mas lalo pong nagbabago yung ating buhay. Now, last week, sinabi ko po that we live in a world full of temptations. Napakarami pong temptation mula sa pleasure sa mundo, pressure sa trabaho, sa pag-aaral, and even yung mga personal struggles po natin. Now, yung question na sasagutin natin for the next few weeks is, how do we triumph? Paano po ba tayo magtatagumpay? Paano mananalo at paano mananatiling matatag sa kabila ng mga temptation and trials? Type nyo nga po sa comment section, temptation and trials. Now, let's get started. Ewan ko po kung familiar po kayo ng mga kapatid. Alam nyo, laging trending itong tungkol sa Illuminati. Ewan ko kung familiar kayo dyan. Ito po yung tinatawag nila ng iba na parang secret society na kung saan halos lahat, lalong-lalo na po sa western side of the world, sila po yung nagdi-dictate sa pop culture, sa music, sa media, at meron po mga conspiracy theories na kahalo po itong Illuminati na ito. Now, pero tandaan po natin, karamihan po sa mga nababalitaan natin, pwede pong haka-haka at pwede rin naman pong totoo. At meron po kasing karamihan dito ay mga, alam mo yun, mga conspiracy theories, pero meron po naman na may history talaga itong grupo na ito. By the way, ang salita po nga Illuminati ay galing po siya sa Latin word na Illuminatus, na ang ibig pong sabihin ay enlightened, come on, type that in the chat, enlightened, at pinagliwanagan. Parang nasa madilim na kwarto, tapos may paningin ka pero wala kang makita, pero nung binuksan yung ilaw, na enlightened ka, nakita mo ng malinaw. Sa totoo lamang po, mga minamahal kong kapatid, ginagamit siya ng mga iba't ibang grupo. Yung iba legit, yung iba naman po invento lang. Bigyan ko po kayo ng example. Merong sekta ng 16th century sa Spain na tinawag pong Illuminati. Ito po ay mga heretics, meaning mga nasa maling side po ng, alam mo yun, ng katotohanan. Sila po ay nakiklaim na meron daw silang special enlightenment. Yan po ay noong 16th century. Mga heretics, mga fake ito. But noong 1776 sa Bavaria, Germany, may secret society na itinatag at tinawag din pong Illuminati. Ngayon, yung salita pong Illuminati, mga minamahal kong kapatid, ginagamit pa rin siya para tukuyin ang iba't ibang organization na, alam mo yun, di umano ay continuation daw nung original na Bavarian, hindi po yan donut Bavarian, yung sa Bavaria sa Germany, Bavarian Illuminati. Now, pero talagang wala pong malinaw na ebidensya. Yan po ang katotohanan. Madalas, inaakusahan sila raw yung mga nasa likod ng malaking mga pangyayari sa mundo. Kung madalas kayo nanonood sa social media, marami mga conspiracy theory. At naglalagay daw po sila ng mga tao sa government, sa business, sa showbiz, sa sports, even sa politics, para makuha daw nila yung control at magtayo ng tinatawag po nating New World Order. Now, so in short, bakit ko sinishare po sa inyo tong Illuminati? Whether totoo po ito or conspiracy lang, ang ibig sabihin lamang po, yung word lang naman ang gusto kong bigyan ng diin. Yung word po na Illuminati ay mga tao po na nagkiklaim na meron silang special knowledge or enlightenment. Kasi nga po, sabi ko kanina, Illuminatus galing sa Latin word, na ma-enlighten, na maliwanagan, na maintindihan. Yan po ibig sabihin yan. Now, in short, ulitin ko po, whether conspiracy ito or totoo, ginagamit ng mga tao ang salitang Illuminatus para i-claim na meron silang special knowledge. Now, punta po tayo sa Christian context. Did you know that we can become real Christian? Illuminati? Uy,
Ano ibig sabihin yun? Pastor, parang antichrist yan. No. Kung titignan natin yung original meaning yan, sabi ko nga sa inyo, na-enlighten. Kasi hindi po lahat ng Christian o nagsasabing Christian ay nagkakaroon ng Illuminatus. Hindi po lahat ng nagsasabing I read the Bible, hindi po lahat ng pupunta ng church ay mga Christian na Illuminatus o na-enlighten. Ibig sabihin, naliliwanagan ng salita ng Diyos. Yan po ibig kong sabihin. Now, tingnan niyo maigi ito. Punta po tayo sa Psalm 119, verse 18. Ito po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Let me read with you sa New King James Version. Sabi po ng verse 18, Open my eyes that I may see the wondrous things from your law. Purihin po ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang banal at makapangyarihang salita. Pinag-usapan natin ito sa 119, di ba? Last Sunday, sinabi ko po sa inyo, marami nagsasabi si David ang sumulat, yung iba namang mga scholars, sabi nila si Ezra, yung iba naman anonymous na psalmist, yung iba naman anonymous na Levite, pero hindi natin ma-identify kung sino yung exact na sumulat ng 119 na ito ng psalm. Pero isa lang ang sigurado, sabi ko last week, mahal naman niya ang salita ng Diyos. At itong Psalm 119 is the longest chapter in the Bible. And it's all about the beauty. Patungkol po ito sa kagandahan at kapangyarihan ng salita ng Diyos. Kaya po nanalangin, actually prayer ito, nanalangin sa verse 18, yung psalmist, sabi niya, Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Ibig sabihin, pinapakita lamang po ng passage na ito na hindi po sapat na hawak mo lang ang iyong Bible. Hindi po sapat na binabasa mo lang. Teka lang, pastor, masama bang hawakan? No. Kaysa naman iba hawakan ng libro, edi hawakan ng Bible. Hindi rin po sinasabing masama magbasa ng libro. That's good. Kaya lang, hindi po sapat na hawak lang natin ang Bible at hindi po sapat na binabasa lang natin siya based on our knowledge. Kailangan mo ng tulong ng ating Panginoon Diyos para tunay mong makita ang yaman at misteryo o hiwaga ng laman nito. Kaya nga po itong psalmist, kaya po siya nag-pray, nirecognize po niya that apart from God, bulag po tayo sa spiritual truth. Why? Because I want you to listen to this very carefully. There is a difference between looking and seeing. Type nyo nga po sa comment section. Looking and seeing. Malaki po ang pagkakaiba ng looking sa seeing. Marami po kasing tao tumitingin po sa Bible, binabasa rin ang Bible, pero as a literature, bilang history book, walang masama. It's a literature. Wala rin masama. It's also a history book. Makikita natin yung mga historical personality na naririto, including our Lord and Savior Jesus Christ. Yung iba naman, binabasa kasi requirement lang. Kasi checkin daw ni life group leader o sa mga subject natin sa school, sa religion. Kaya lang, hindi po ito basta-basta literature at history book lang. Ito po ay napakayaman po sa kayamanan ng karunungan na galing po sa ating Panginoon. Kaya lang nakakalungkot po, kakaunti lamang po ang tunay na nakakakita ng kayamanan at kapangyarihan nito. Kaya sabi ko po kanina, malaki pagkakaiba ng looking and seeing. Yung tinitignan mo lang sa nakikita mo talaga. Now, ang tanong, gusto mo ba talagang tumingin o handa ka talagang makakita? Kaya po sabi ng psalmist, dito po sa ERV, sabi niya, Open my eyes so that I can see all the wonderful things in your teachings. Ang ating pong salita ng ating Panginoon ay nagko-contain at naglalaman po ng mga wonderful treasures. Pero, pakinggan niyo po itong maigi, but only those whose eyes are opened by the Spirit can truly be blessed by them. Kaya po sa umaga tanghali, sa gabing ito, depende ng oras po kayo nakaka-attend, samahan niyo po ako sa ating pong pag-uusapan entitled Christian Illuminati, Becoming Spiritually Enlightened. Napaka-controversial ng topic natin, no? Kaya pag hindi mo naumpisahan tong introduction ko, hindi mo makukuha yung context bakit ayan ang title natin. Christian Illuminati, Illuminatus, Illumination, Maliwanagan, Becoming Spiritually Enlightened. Now, the $1,000,000 question na ating pong sasagutin sa umaga, tanghali, gabi, depende ng oras po kayo nakakapanood ngayon. How to become spiritually enlightened? Type nyo nga po sa comment section, enlightened. Paano ako spiritually may enlightened? Paano ako maliliwanagan? Kasi hindi lahat ng nagbabasa ay nakakakita ng kayamanan. Hindi lahat ng nagbabasa ay nababago ang buhay. The question is, paano? Number 1, sabi po ng verse 18, tigain natin yung verse na ito.
Open my eyes. Number 1, how to become spiritually enlightened? Admit your limitation. Pakitype nga po sa comment section, admit your limitation. Una, kinakailangan mong aminin ng iyong limitasyon na hindi lahat alam mo at hindi lahat kaya mong unawain agad-agad. Kaya po number 1, under po ng point number 1 natin, first, we need to recognize spiritual blindness. Ito pong psalmist, inadmit po niya yung kanyang spiritual blindness, yung kanyang pagiging blinded spiritually. Kagaya po ng isang physical eyes na kinakailangan po natin, ito illustration ko kanina, na kinakailangan natin ng liwanag para makita natin yung gamit sa loob ng kwarto na ubod ng dilim. Ganun din po ang ating pong spiritual life. Yung ating pong spiritual eyes needs the Spirit of God, the Holy Spirit, for us to understand God's Word. Bakit? Nagba nga sa comment section, bakit? Kasi po si Satanas ay meron din pong kakayahan na bulagin ang mga tao para hindi maintindihan ng certain passage of the Scripture. Tignan niyo saglit yung 2 Corinthians chapter 4, verse 4. The Apostle Paul was talking. Sabi niya, Satan, who is the God of this world, has blinded the minds of those who don't believe. Yung mga hindi po mananampalataya, kaya minsan kahit anong inject mo kasi sa kanila, kahit anong sabi mo sa kanila, hindi nila maintindihan, hindi nila magets. Hindi dahil hindi sila matalino, hindi dahil hindi sa wala silang alam, kundi hindi nila makita ito in light doon sa kung anong ibig sabihin talaga ng Scripture. Why? Because the Holy Spirit is not with them. They are unable to see the glorious light of the good news, the gospel. They don't understand this message about the glory of Christ, who is the exact likeness of God. Grabe, no? Hindi nila maunawaan yung glory ni Christ na exact likeness ni God. Hindi nila maunawaan yung pagka-Diyos ni Kristo. Hindi nila maunawaan yung pagka-Mesaya ni Kristo. Hindi nila maunawaan yung pagka-Christ, Christos, chosen one ni Jesus. Why? Because the God of this world has blinded the minds of the unbelievers. Kaya wag po tayong mainis agad-agad sa mga hindi po nakakaintindi. Magpasalamat ka dahil naiintindihan mo ang salita ng ating Panginoon. So, ano ang gagawin natin sa kanila? We need to pray for them. We need to show compassion. We need to show love. Lalong-lalo na doon sa mga spiritually blinded pa. Pero tayo po mga Christian na somehow nakakakita na, we need to be compassionate about them. Pangalawa, we need to recognize our human limitations or recognize human limitations. Ito pong psalmist na ito, nirecognize po niya yung kanyang kakapusan, humanly speaking, pagdating sa pag-unawa sa Scripture, sa pag-a-understand sa Scripture. Kaya po sabi ng phrase na, open my eyes, nag-i-imply po ito ng spiritual blindness. Pakinggan maigi, nag-i-imply po siya ng spiritual blindness at yung pangangailangan for divine intervention. Ito po yung sinasabi ko sa inyo kanina. Every time that we're gonna read the Word of God, every time that we're gonna open the Word of God, we must approach the Bible prayerfully. Come on, itype niyo po sa comment section, prayerfully. And asking God, Lord, as I open your Word, magdi-devotion po ako ngayon, habang binubuksan ko po ito, Panginoon, I pray that you remove any blindness from my heart. Remove any blindness from my spiritual eyes. Why? So that I can see and understand your word. So that it can be a blessing to me at maging pagpapala rin po ako sa ibang tao. Kaya pansinin mo yung sa John chapter 9, kung inyo pong mamarapatin na pag-usapan natin, sa John chapter 9 po, meron pong bulag na binuksan ni Lord yung kanyang paningin. But more importantly, He opens spiritual eyes. Kaya po sabi ng Luke chapter 24 verse 45, then He opened their understanding. Listen to that word, understanding, that they might understand the Scriptures. Hindi lang physical na mata ang binuksan ni Jesus Christ sa passage na ito. Sa book of John, chapter 9, pinakita rin po ng ating Panginoon, o dito sa story na to, sa book of Luke, na kung saan binuksan din yung kanilang spiritual eyes so that they can understand the passage of the Scripture. Kaya every time na mag-approach po tayo, i-recognize natin lagi na tayo po ay kapos, hindi po natin kaya maunawaan ng salita ng Diyos. Kahit gano'n kagaling ka magbasa ng English, kahit gano'n ka kagaling sa Tagalog, kung wala kang intervention or divine intervention ng Holy Spirit, hindi mo mauunawaan ang salita ng ating Panginoon. Paano tayo lalago?
We grow when we admit that our limitations and depend on God's illumination. Ulitin ko po, lalago po tayo kapag inamin po natin na meron tayong limitation at didepende po tayo sa God's illumination. Pwede po bang palakpakan natin ang ating Panginoon? Puri ng Panginoon. Come on, mag-heart react nga po kayo sa ating comment section. Number 2, sabi ng verse 18 pa rin, open my eyes that I may see wondrous things from your law. Sabi po ng verse 18 yan. Pangalawa, ask for illumination. Paano ako magiging spiritually enlightened? Number 1, i-admit mo muna yung iyong limitation. Pangalawa, pag in-admit mo na, tsaka ka humingi. Yan, pakitype na po sa comment section, ask for illumination. Mag-ask ka sa kalinawagan. Pag sinabi pong illumination, illumination is a moment of profound understanding, spiritual enlightenment or understanding. Ito po yung sinasabi ko na yung mga propeta ng unang panahon, meron po silang revelation. Meron pong sinabi sa kanila si Lord, tapos isinulat nila. Nung kanila pong isinulat, nandito na po yung salita ng Diyos. Every time na nagbabasa tayo, hindi na po siya revelation. Ang tawag na po dyan, illumination. Nung naunawaan mo na, sabi po sa Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death, naunawaan ko yung bigat ng kasalanan at naunawaan ko na dahil hindi ko kayang iligtas ang sarili ko, si Kristo ang daan ng katotohanan at ang buhay. Wow, nagkaroon ako hindi ng revelation, ng illumination. Type nyo nga ulit sa comment section, illumination. Nagkaroon ako ng kalinawagan. Para itong pumasok ka sa isang madilim na kwarto, sino na dito sa bukan yan, ay pinapahanap sa yung nanay mo, hindi mo makita. Sabi niya, buksan mo kasi yung ilaw nga ni. Tapos nung binuksan mo siya, wow! Nakita mo yung dapat mong mahanap. Ganon din po pagdating sa salita ng Diyos. Minsan binabasa natin yung Word of God, parang hindi klaro, parang hindi tumatagos. But listen to this very carefully. Pero pag si Holy Spirit ang nagbigay ng illumination, pag si Holy Spirit ang nagbigay ng liwanag, biglang magiging klaro, biglang, parang may buhay. Biglang mararamdaman mo si Lord, biglang mismong makikita mo nangungusap talaga ang Panginoon sa'yo. So ano pwede natin matutunan dito? Una, illumination comes only through divine enlightenment. Type nyo nga po sa comment section, divine. Ito pong psalmist, dito po sa atin po pinag-uusapan, kinonfess po niya yung kanyang dependence on God's understanding. Ganyan din po dapat tayo mga Christian. We need to depend for the Holy Spirit of God for understanding. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2, verse 14. Why? Because without the Holy Spirit, the Bible remains a closed book. Kahit paulit-ulit mo siyang buksan, kahit paulit-ulit mong basahin, without the divine enlightenment, hindi mo po ito mauunawaan. 1 Corinthians chapter 2, verse 14 says, but people who aren't spiritual, tignan nyo to yung mga tao daw na hindi spiritual, can't receive the truths from God's Spirit. It all sounds foolish to them. Parang kahangalan. Bible study? Ayoko niyan. Hello, 2025 na. Ba't nagtitiwala pa rin kayo sa isang ancient book? It all sounds foolish to them and they can't understand it. Hindi dahil sa hindi sila aral. Maraming college graduate, maraming high school student ang hindi maunawaan. Yung iba nga, mayroon pang title na cum laude, mayroong title na summa cum laude. I'm not saying na masama po yun, but the point is this, without the divine enlightenment of the Holy Spirit, you can never understand and you will never understand kung ano ba talaga ang sinasabi ng salita ng Diyos. For only those who are spiritual, sino daw makakaunawa? For only those who are spiritual can understand what the Spirit means. Think of it. Paano natin mas maunawaan ito? Imagine yung pupunta ka sa museum na punong-puno ng treasure, punong-puno ng arts, mamahaling mga kayamanan. Tapos pumunta ka pero naka-blindfold ka. Makikita mo? Hindi. Why? Because naka-blindfold ka. But unless the Spirit open your eyes, doon mo lamang po makikita. Hanggat hindi binubuksan yung blindfold na yun, hindi mo makikita yung napakagandang treasure na dapat mong makita. Ganon din po pagdating sa salita ng ating Panginoon. We need the Holy Spirit to enlighten us. Mamaya,
isi-share ko po sa inyo, paano po marireceive si Holy Spirit. Kung si Holy Pastor, lahat po ba ng tao may Holy Spirit? The answer is no. Hindi po lahat ng tao may Holy Spirit that is living in them. Hindi po lahat. Sino? Yung mga taong may Holy Spirit lang. Sabihin ko na nga, yung mga taong may Holy Spirit, sila yung mga nagsisi sa kanilang mga kasalanan at sila yung mga tao, pakinggan maigi, sila yung mga tao na nagtumanggap kay Jesus Christ bilang Panginoon at tagapagligtas. That's the moment na mabubuksan po yung kanilang isipan pagdating sa salita ng ating Panginoon. Now, basahin ko lang po sa inyo. Sabi po ng Ephesians, nandito po sa Ephesians chapter 1. Ephesians chapter 1, verse 13. In Him, you also, when you heard the word of truth, the gospel of your salvation, and believe in Him, were sealed with the promised Holy Spirit. Uy, nare-receive mo pala si Holy Spirit the moment you believe in the gospel of Jesus. Sabi po ng verse 14, who is the guarantee of our inheritance until we acquire possession of it, to the praise of His glory. Ang banal na Espiritu po ay sumasa atin the moment we've repented of our sins and we've accepted Jesus Christ as our Lord and Savior. So kung gusto mo maunawaan ang salita ng Diyos, you need to repent of your sins, you need to accept Jesus Christ, and you need to ask the Holy Spirit, Holy Spirit, please enlighten me. Pangalawa, elimination demands deep engagement. Kaya po sabi ng verse 18, open thou mine eyes. Open thou mine eyes. That, King James Version ito, that I may behold wondrous things out of the law. Pag sinabi pong see or behold, nabat, sabi po yan sa salitang Hebrew, means to gaze intently, to meditate, to see beyond the surface. Parang ano yan, hindi yan yung parang farmer na, okay, naghagis ka lang, hindi. Kapag kayong mga dalubasang farmer, hindi lang basta naghagis yan. Talagang binupungkal nila yung lupa, tapos tsaka nila inilalagay ng matindi, na bumaon talaga sa pinakailalim, yung binhi o yung seed. Ganon din po pagdating sa salita ng Diyos. We need to see to it na naibabaon at naitatanim po ang binhi sa ating po mga puso. Sabi po ng 1 Corinthians chapter 2 verse 12, and we have received God's Spirit, not the world's spirit, so that we can know the wonderful things God has freely given us. We need the Holy Spirit in our lives for us to see clearly and for us to understand God's Word. At yung God's Word po, yan ang magtatransform po sa atin. Justification, sanctification. So sanctification po, napaka-importante ng role ng ating Panginoon, ng ating banal na Espiritu. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng bawat isa. Let me share a Bible verse with you. 2 Corinthians chapter 9 verse 10. God is the one who gives seed to those who plant, and He gives bread for food. And God will give you spiritual seed and make that seed grow. He will produce a great harvest from your goodness. Alam niyo po ba na mga farmer po tayo sa kingdom ng Panginoon? Dahil ang sabi po sa salita ni God, ay sa mga kayamanan na pinagkakaloob niya po sa atin, ay may mga nakalaan para itanim at kainin. Ang nagbago po sa puso ko sa pagbibigay ay yung pag-acknowledge po na ang mga pre-provide, ang lahat po ay pre-provide po ng Panginoon sa atin. Kagaya po nung buhay natin, buhay ng pamilya natin, lahat po ng pagpapala magmula po sa trabaho at sa iba pa pong blessings na binibigay niya. I acknowledge God's provision at it is only rightful na ibigay sa Panginoon yung nararapat na sa Kanya. Yung 10% po na para sa tithes, siguro po sa umpisa, parang mabigat po siya para sa akin. Pero dahil binago po ng Panginoon yung puso ko sa pagbibigay, invisible na po siya para sa akin. Iniisip ko po na yung 10% na po yun ay pinadaan na lamang po sa akin ng Panginoon para po sa Kanya. So nagiging way na lamang po ako para sa treasure na yun, na para po sa Panginoon. God provides us seed para po ito ay itanim, at God provides us kung ano po yung natitira para po ating kainin. Tinuruan po ako ng Panginoon na gamitin yung mga pagpapalang ibinibigay niya, yung mga kayamanan po na pinagkakaloob niya sa tama po nitong purpose. At sa paggamit po nito sa tamang purpose, ay lalo po itong nagyayabong at lalo po itong namumunga.
At kinagagalak po ni Lord na tayo po ay may puso sa pagbibigay. Our Lord is the God of provision. And with a heart that gives, nakukuha po natin ang peace na hindi po tayo kailanman mauubusan. Dahil may tiwala po tayo sa Panginoon na lagi po nagpo-provide. I encourage you mga kapatid to honor God through planting in His kingdom. Tayo po ay manalangin. Lord, purihin at sambahin ang pangalan mo. We lift to you, God, our hearts in giving. Nawa, Lord, turuan mo pa kami na gamitin ang mga pagpapala mo in purpose. Most especially sa pagpapalago ng iyong kaharian. Dalangin ko din, Lord, ang patuloy mong pagpapala sa amin. Salamat, Lord, at ito po ang aking dalangin. In Jesus' name, amen. Para po sa mga gustong magtanim sa kaharian po ng Panginoon at na-bless po ang mga puso na magbigay, you can give po through our GCash details. At nawa po puspusin po kayo ng biyaya ng Panginoon. God bless everyone. Praise God! Punta po tayo sa point number 3. Sabi po ng verse, nasa verse 18 lang tayo, isang verse lang. Open my eyes that I may see wondrous. Wondrous, yan, wondrous. Pakita nga po sa comment section, wondrous. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Point number 3, paano tayo mai-enlighten bilang mga Christian? Point number 3 po is anticipate life-changing lessons. Anticipate life-changing lessons. Sabi ng New King James Version, from your law. Sabi ng phrase 10, open my eyes that I may see wondrous things from your law. Yung law po na yan, yung binabanggit dyan, basically, it's about the Torah. Yung first 5 books of the Bible, yan po yung Pentateuch. Yung Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Kaya lang yung Torah po is not only rules. Hindi lamang po yung certain rules. But the entire instruction, guidance, hindi lang po siya basta rules. Instruction, guidance, and teaching ng ating pong Panginoon. Kaya po yung Hebrew word niyan ay pala. Ang ibig sabihin ay great, difficult, wonderful, hard, hidden, things too high, marvelous miracles. Ano pwede natin matutunan dito? Una, God's Word is our treasure. Hindi lang po siya basta certain rules. Ang salita po ng ating Panginoon, and in its totality, yan po ay kayamanan. I-type na po natin sa comment section, treasure. Sabi po ng verse 18 sa ERV, open my eyes so that I can see all the wonderful things in your teachings. Pag sinabi pong wonderful things, o dun po sa King James Version, wondrous things refers to the profound truths, promises, and mysteries of God's Word. Ito pong Psalm 19, nire-reveal po niya na ang salita po ng Panginoon, kinakailangan daw, naku, you need to catch this. Kung ikaw ay nakikinig, pakinggan mo ito maigi. Sinasabi po ng Psalm 19, nire-reveal po ng Psalm 19, o Psalms 19, na ang salita po ng Panginoon should be treasured. Kinakailangan pahalagaan daw po natin siya far more than material wealth. Tingnan nyo, talon tayo saglit sa verse 72. Your teachings are worth more to me than 1,000 pieces of silver and gold. Sinasabi lang ng psalmist na dapat mas pahalagahan natin, mas i-treasure natin yung salita ng Diyos kaysa sa mga material wealth natin. Kaya lang nakakalungkot po, marami pong mga tao ngayon, and sad to say, marami po, even mga Christians, mas pinapahalagahan po nila yung kanilang mga sasakyan kaysa sa salita ng Diyos. Mas pinapahalagahan po nila yung kanilang mga alahas kaysa sa salita ng Diyos. Mas pinapahalagahan po nila yung kanila pong mga tahanan kaysa sa salita ng Diyos. Mas pinoproteksyonan po nila yung kanilang mga pera sa bangko kaysa sa salita ng Diyos. What do you mean, Pastor? Do you mean na hindi na dapat ingatan yung mga pinagkatiwala din naman ni Lord? Hindi po yun ang point ko. That's not my point. Ang point is this. Pahalagahan niya yung mga material possession na pinagkatiwala sa ni Lord. Pero higit sa lahat, dapat ang pinapahalagahan ng isang Kristiyano ay ang banal at makapangyarihang salita ng ating Panginoon. Kung binabantayan mo yung account mo sa bangko, kung binabantayan mo lagi yung gamit mo sa bahay, hindi dapat
Ganon din ang pagbabantay natin sa salita ng Diyos. Ano yan? Titignan lang gano'n? Hindi. You need to read it. You need to meditate on it. Why? Kasi hindi po ordinaryong salita ito. Hindi po ito salita lang ng isang engineer, ng isang architect, ng isang accountant, ng isang financial guru. No. These teachings, the teachings of the Word of God, are not ordinary words, but living words. Tignan niyo saglit ang Hebrews 4, verse 12. God's Word is alive and working. It is sharper than the sharpest swords and cuts all the way into us. Kita niyo yung ginamit na illustration ng writer ng Hebrew? Espada, sa ibang version, double-edged sword. Hindi lang ito at talas. Magkabilaan ng talas. Double-edged sword that cuts all the way into us. It cuts deep to the place where the soul and the spirit are joined. Tandaan po ninyo, ang katawan natin, tatlong part yan, body, soul, and spirit. Sabi niya, it cuts deep to the place where the soul and the spirit are joined. Wow! God's Word cuts to the center of our joints, pati physical, dinamay, and our bones. It judges the thoughts and the feelings in our hearts. Kaya importante po ang salita ng Diyos. Bakit? Ang salita ng Diyos ang magja-judge kung tama yung nararamdaman mo, kung tama yung naiisip mo, kung tama yung decision mo, kung tama yung gagawin mo, kung tama yung mga sasabihin mo, ang magja-judge ng mga bagay-bagay, if you're a Christian, is the Word of God. Ano yung mga pwede natin matutunan, practically speaking? Prioritize God's Word over worldly wealth. Hindi ko sinabing huwag i-prioritize yan, huwag alagaan. The point is this, don't get me wrong. Higit sa lahat, i-prioritize ang salita ng Diyos kaysa sa mga makamundong kayamanan. Sa mundo po kasi ngayon na kung saan, lahat nagmamadaling yumaman. Kaya iba sa atin, dito sa Pilipinas, hindi kaya yaman. Sabi nila, hindi kaya yaman pag nasa legal, dapat illegal. You see? God's Word. Siya ang mag-judge ng thoughts ng mga nababasa natin. Tandaan po natin, kahit gaano po karami ang pera natin, hindi ito magbibigay ng tunay na kapayapaan at ng buhay na walang hanggan. Hindi ko po sinabing hindi importante ang pera. Ang point is this, pinaka-importante sa lahat ng salita ng Diyos. Kaya kapag mag-i-invest ka, bago ka mag-invest, bago ka magnegosyo, bago ka pumasok sa bagong career, at kung ano pa gagawin mong investment, magbigay ka muna ng oras sa salita ng Diyos. Basahin mo, pag nilay-nilayan mo, at ipamuhay mo. Kasi baka mamaya yung papasukin mo ay hindi maka-Diyos. Protect God's Word in your hearts. Type nyo nga po sa comment section, protect God's Word in your hearts. Kung ang tao po, mga kapatid, ay marunong po magbantay ng kayamanan, mas lalo rin po dapat bantayan natin ang salita ng Diyos sa ating puso para hindi po manakaw ni Satanas, para hindi po basa-basa nawawala, para hindi po basa-basa maagaw ng kaaway. Kaya importante, i-memorize natin ang salita ng Diyos. Makakatulong po ito sa laban natin sa temptation. Di ba tulad ni Jesus last Sunday, duktong to yung pinag-uusapan natin. It is written. Matthew chapter po yan. It is written. It is written. Dapat may it is written ka. Pangatlo, practice God's Word daily. Type na po sa comment section. Kanina, prioritize, protect, practice. I hope na nakuha niyo po yun. Protect God's Word in your heart. And then practice God's Word daily. Mga kapatid, gusto ko po sabihin sa inyo na ang tunay na kayamanan ay hindi lang yung alam mo, kundi yung mga naipapamuhay mo. Uy, let me just repeat it. Ang tunay na kayamanan, hindi lang yung mga alam mo o nalalaman mo, kundi yung mga naisa sa buhay mo, naipapamuhay mo. Kung treasure talaga yan, dapat ginagamit mo mga kapatid. Yan ang gusto ko po sabihin sa inyo. Kung ang utos ng Diyos, tignan mo, mahalin ang kapwa. Binasa mo sa Bible, mahalin, love your enemies. Ayan na. Kung tunay na kayamanan yan, apply mo. Forgive those who offended you. Ayan na. Kahit mahirap, kinakailangan ko magpatawad. Maging honest ka. Ayan na. Kahit walang nakakakita, live a life of integrity. Dapat natin gawin. Diyan natin mapapatunayan na treasure talaga yung kanyang salita sa ating buhay. Pangalawa, God's Word transforms. God's Word transforms. Sabi niya, open my eyes that I may see wondrous things
from your law. Although pwede naman po gamitin ng author yung term na word. Instruction or word of God, tulad ng ginagamit sa mga ibang verses. Dito po sa Psalm 119, ginamit po yung Hebrew word na Torah. Yan po yung precept or statute o stature. Pag sinabi pong precept, a precept is a rule of principle intended to regulate behavior. Yan na. Or thoughts. Kaya po may precept, kaya po may principle, kaya may rule na sinet si God, kasi para mag-regulate, para mailabas sa buhay natin yung tamang behavior at saka tamang thoughts. Ito po yung essential guiding instruction, paano kumilos sa mundo at paano makisalamuha sa ibang tao. Therefore, pakinggan niyo po itong maigi. Bakit kinakailangan sundin natin yung precept ni Lord, yung salita ng Diyos? Kasi gusto ni Lord kung paano, sinulat ni Lord sa kanyang mga salita, kung paano tayo mamuhay, mag-isip, magsalita towards God and towards other people. Therefore, the goal is not to mere information, to get information, but to, listen to this, but to have transformation. Hindi lamang po tayo nagbabasa ng salita ng Diyos for us to be informed. That's good. That's not bad. We are being informed. Kung sino si Lord, ano yung kanyang plano sa salvation. But it's not just for our information. It is for our transformation. Kapag sinabi po, the goal is not mere information but transformation, ang ibig sabihin po niya ng pagiging Kristyano ay hindi lamang po tungkol sa dami ng alam po nating verses. Kung ano yung mga sermon na i-take down notes mo, wala pong masama doon. Bakit ko sinabi na hindi lang tayo basta nag-take down notes, hindi lang basta nag-memorize? Alam niyo kung bakit? Kasi ganyan din ang mga Pariseyo. Alam din nilang scripture, ang dami nilang alam. Pero hindi nagbabago ang puso nila kasi hindi nila na-apply sa kanilang mga buhay. And I pray, hindi po tayo maging mga Pariseyo. Kasi ang tunay na layunin po ng salita ng Diyos ay hindi lamang po magdagdag ng kaalaman, kundi magbago ng isip, puso at gawa po natin. Pakita nga po sa comment section, isip, puso at gawa. Kaya di ba sabi ng Romans chapter 12 verse 2, be transformed by the renewing of your mind. Hindi lang po head knowledge, kundi heart change na nakikita po sa ating pong lifestyle. Bilang isang Kristiyano, tatanungin kita ngayon o tanungin mo yung sarili mo. Yung natututunan ko ba tuwing linggo sa mga sinasabi ni Pastor galing sa salita ng Diyos? Nagbabago ba ugali ko? Sa mga natututunan ko every Sunday, sa mga devotion ko, sa aming meeting, sa aming mga life group, nagiging mas mapagpatawad ba ako? Mas nagiging mapagmahal ba ako? Mas nagiging matatag ba ako? Matatag ba ako sa mga pagsubok na pinagdadaanan ko ngayon? Kung ikaw ay tatay, kung ikaw ay nanay, hindi sapat na kabisado mo lang yung verse, hindi sapat na umating ka lang, walang masama magkabisa, walang masama pumunta sa church, that's good. Pero kailangan ipakita sa asawa mo, sa mga anak mo, yung haba ng pasensya mo, yung pagbabago mo sa pananalita, yung dating naninigaw ka ngayon, hindi ka na naninigaw. Yung dati na nagmumura ka ngayon, hindi ka na nagmumura. Sa mga katrabaho natin, hindi sapat na meron ka lang Bible verse sa desk mo o sa laptop mo. That's good, walang masama doon. Pero dapat nakikita rin po sa buhay natin yung application ng mga pinopost po natin mga Bible verse. Sa simbahan, hindi sapat na nakikinig ka lang. Hindi sapat na pinakikinggan mo lang ako, although wala pong masama doon. Kahit linggo-linggo ka pang makinig, kung hindi mo siya i-apply sa buhay mo at walang ebidensya ito, nonsense ito. Importante that we ask the Holy Spirit to transform us and help us na may apply po lahat ng mga nababasa po natin sa salita ng ating po Panginoon. The bottom line, pakinggan niyo po maigi, ang tunay na sukatan ng spiritual maturity ay hindi kung gaano karami ang alam mo, kundi gaano kalalim ang pagbabago ng buhay mo kay Kristo. Remember that the Bible, when we study the Bible, when we read the Bible, it must lead us to a change of life. Not just head knowledge. Don't just read the Bible for information. Read it for transformation. Itrato po natin ang Bible bilang treasures and read it for our transformation. Manalangin po tayo. Panginoon Diyos, thank you for teaching us how to become spiritually enlightened. Lord, right now,
Natutunan po namin ngayon that we need to admit our limitation. We need to ask for illumination and we need to anticipate life-changing lessons. Panginoon, maraming salamat po because tinuruan niyo po kami kung paano gawin ito. God, kagaya po ng psalmist, we are also praying right now. Lord, open our eyes so that we can see all the wonderful things in your teachings. Kung ikaw first time mong nakikinig ngayon at gusto mong makabasa ng salita ng Diyos na talagang enlightened, na talagang nauunawaan, why don't you consider surrendering your life to Jesus right now? Because only by surrendering your life, meaning believing in Jesus Christ and repenting of your sins, can you receive the Holy Spirit in your life. Kaya kapatid, sa mga sandali pong ito, sabihin mo lang, Lord, I admit that I'm a sinner. I admit that I cannot save myself. I admit that I cannot read the Bible na nauunawaan kong apart from the Holy Spirit. God, I admit that I'm a sinner. I admit that I am limited. I need you in my life. I ask forgiveness. And as I ask forgiveness, Lord God, I repent of my sins and I am putting my faith in your finished work, oh dear Lord Jesus Christ, on the cross for my salvation. And starting today, help me to live for you. Sa mga kapatid ko naman ngayon na tinatamad na magbasa, ask yourself, bakit ka tinatamad? Ano nang pinagkakaabalahan mo? Right now, repent before God. Ask Jesus for forgiveness. And allow the Holy Spirit to transform you as you read again the Bible with God's intervention. Lord, I pray that you renew, you heal and restore my brothers and sisters in Christ. It's in Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Purihin po ang Panginoon. Come on, if you are blessed sa ating pong message for today, mag-type po kayo sa comment section na I am blessed. And don't forget, please do me a favor. Kung na-bless ka ngayon na mensaheng ito, i-share mo ito. Huwag mo lang siyang silipin o panoorin. Allow other people. Kung hindi mo matag yung mga friends, i-share mo ito para at least sa timeline makikita nila na nakikinig ka ng mabuting balita ng Panginoon. And who knows, yung mga makakapakinig nito ay mababago rin kagaya ng pagbabago na nararanasan mo. Matatagpuan lamang kay Kristo Jesus. This is Pastor Paul of Amazing of Crossover Campus na nagsasabing, mahal ka ng Panginoon. See you again next Sunday.